Itago mo ako sa pangalang Celeste. 28 taong gulang, tahimik na archivist sa isang lumang unibersidad sa Iloilo. Sanay ako sa katahimikan, sa amoy ng papel na ilang dekada nang hindi nabubuksan, sa alikabok na tila bahagi na ng hangin at sa mga kwentong nakabaon sa bawat pahina ng kasaysayan. Hindi ako sanay sa gulo. Hindi ako sanay sa biglaang pagbabago. Pero minsan, kahit gaano ka pa kaingat sa buhay, may isang sandali na babaliktad sa lahat ng pinaniniwalaan mo. At sa kaso ko, nagsimula iyon sa isang silid na halos kinalimutan na ng lahat. May isang bahagi ang archive na bihira ng pasukin, ang Old Records Wing. Madilim, makipot ang daanan at puno ng mga kahon ng dokumento na halos hindi na ginagamit. May mga estudyanteng umiiwas doon dahil sa mga kwentong may nagpaparamdam daw. Pero para sa akin, iyon ang pinakatahimik na lugar. Doon ako nakakahanap ng kapayapaan. Doon hanggang sa dumating siya, si Daniel. Isang visiting researcher mula sa Portugal. Hindi siya katulad ng ibang akademiko na nakilala ko. May kakaiba siyang enerhiya. Mas magaan, mas bukas, at mas marunong tumawa kahit sa gitna ng seryosong usapan. Unang araw pa lang niya, napansin ko na agad kung paano siya tumingin sa mga lumang dokumento. Parang hindi lang papel ang nakikita niya, kundi mga buhay na kwento. At hindi ko rin napansin kung kailan kami nagsimulang maging komportable sa isa't isa. Sa una, trabaho lang. Turo ko kung saan makikita ang mga kailangan niya. May tulong sa paghanap ng mga archive. Hanggang sa naging usapan. Hanggang sa naging tawanan. Hanggang sa may mga sandaling kahit wala kaming ginagawa, pareho kaming hindi umaalis sa silid. Isang gabi, halos kami na lang ang natira sa buong building. 6:00 na ng hapon, pero dahil sa kapal ng pader at liit ng bintana, parang mas gabi na kaysa sa totoo. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng papel at mahinang paggalaw ng hangin. Tapos ka na? Tanong ko habang inaayos ang mga kahon. Almost, sagot niya. Pero parang mas gusto ko pang magstay. Napangiti ako. Dahil sa research? Napailing siya, bahagyang ngumiti. Hindi lang. Hindi ko na tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero naramdaman ko, habang inaabot ko ang isang kahon sa mataas na shelf, medyo nawalan ako ng balanse. At doon siya agad lumapit, isang kamay sa likod ko, isa sa bewang ko, mainit, matatag. Careful, mahina niyang sabi. Napatigil ako, hindi dahil muntik akong matumba, kundi dahil sa paraan ng paghawak niya. Hindi lang basta pagtulong, parang ayaw niyang bumitaw. Okay lang ako, sabi ko, kahit ramdam kong bumilis ang tibok ng puso ko. Pero hindi pa rin siya agad umalis. Sa halip, mas lumapit siya. At kahit ganito, ang bango mo pa rin, bulong niya. Napatawa ako, pilit kong pinagaan ang sitwasyon. Imposible, amoy papel at alikabok ako ngayon. Pero hindi siya natawa. Sa halip, tumingin siya diretso sa akin. At sa sandaling iyon, may nagbago. Hindi ko maipaliwanag kung paano nagsimula. Walang malinaw na desisyon, walang plano. Parang hinila lang kami ng sandali, lumapit siya. At hindi ako umatras. Ang unang sandali ay puno ng pag-aalangan. Parang pareho naming tinatanong ang sarili namin kung tama ba ito. Pero habang tumatagal, nawala ang tanong. Napalitan ng pakiramdam, ng init, ng koneksyon na hindi namin inaasahan. Sa gitna ng mga lumang dokumento, sa silid na puno ng kasaysayan, may sarili kaming kwento na nabuo. Hindi ko na idedetalye ang bawat sandali. Ang masasabi ko lang, hindi iyon basta pisikal. May halong pagkamangha, may halong pagkalito, at higit sa lahat may halong katotohanan na matagal naming hindi pinansin. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na kami pareho ng dati. Sa bawat tingin may naiibang kahulugan. Sa bawat salita, may lalim na hindi namin kailangan ipaliwanag.
Pero tulad ng maraming kwento, may hangganan. Ilang linggo lang ang itinagal ng research niya. At dumating ang araw na kailangan na niyang umalis. Walang drama, walang eksenang parang pelikula. Isang simpleng paalam lang. Salamat, sabi niya. Sa lahat, ngumiti ako. Safe trip. At ganun lang, parang pahina na isinara. Lumipas ang mga buwan, bumalik ang lahat sa dati. Parehong silid, parehong trabaho, parehong katahimikan. Pero hindi na ako pareho. May mga sandaling habang inaayos ko ang mga lumang dokumento, may maaalala akong eksena. Hindi malinaw, hindi detalyado, pero sapat para maramdaman ko ulit ang init ng sandaling iyon. At tuwing naaamoy ko ang lumang papel at alikabok, napapangiti ako. Hindi dahil gusto kong balikan, kundi dahil alam kong minsan, kahit ang pinakatahimik na buhay, kayang baguhin ng isang sandali. Ako si Celeste, at ito ang kwento ng gabing natutunan kong hindi lahat ng alaala ay kailangang ipagsigawan. May mga bagay na mas maganda na manatiling tahimik, nakabaon sa pagitan ng mga pahina ng nakaraan. At dala mo kahit saan ka magpunta.